Muli po, Coach Oli nagbabalik. At ito po, may usapin. Malamang, magugustuhan niyo ito. PRRD, malapit ng umuwi. Malapit ng makauwi si Tatay Digong at yan po ang kumakalat na balita. Ewan ko kung nadinig niyo na po ito. Kung nadinig niyo na, ilagay niyo diyan sa comment section. May mga bulong-bulungan, di umano. Hindi na magtatagal, makakauwi na si PRRD. So kung narinig niyo 'yan, ilagay niyo po diyan sa comment section, Pero, eh, ako sa tingin ko, mamaya pag-uusapan natin 'yan kung ano ang sa tingin ko. Pangalawa, NBI, ito ang isa sa magiging topic natin, naging tsismoso. Uy. Pangatlo, bakit napunta ang usapin kung sino ang mas pogi ba, papogian na pala usapin ngayon. Kailangan maghanda tayo. Oo, kahit na tayo ay alam ko una pa lang disqualified na, yan ang nagiging usapin ngayon. Sino ang mas pogi? Pang-apat, sundalo ng Amerika nagdadatingan na dito sa Pilipinas. Naku, yan ang sinasabi natin. Hindi natin giyera, makakasama tayo dahil pinayagan natin itong EDCA. Alam naman natin yung EDCA ay ganun din yan. US-based din yan. At alam natin ang Iran, galit dyan sa EDCA ay sa mga kakampi ng Amerika. So yan po ang mga pag-uusapan natin. Hindi na po natin pagtatagalin. Pero ako'y humihingi po ng konting lambing. Huwag niyo pong kakalimutan i-like 'tong video na ito at sana doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel ni Coach Oli, tandaan lang po, Coach Oli News, subscribe. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito po munang unahin natin, Mamaya na po yung malapit nang makauwi si PRRD. Dito po muna tayo sa NBI, kung ano ang lumabas sa investigasyon nila patungkol sa usaping ghost projects, maleta at yung mga nakakatanggap ng mga korupsyon. Pag-usapan natin. Ganong allegedly ex-Marines. Kasi mali na po kagad, let me correct that, sinasabi 18 Marines. Mali na po kagad kasi meron din po kaming sertifikasyon at pruweba na yung 18, apat doon ay driver bodyguard. Hindi po Marines lahat. So dapat, ang patawag sa kanila, 14 Marines and others. Yan. Teka muna Sinasabi, itong NBI ay hindi naman daw 18 Marines. Yung iba po, hindi Marines. Alam mo, sir, ito ang nabanggit sa akin ni Attorney Baligod. Nasa affidavit naman daw nila yan. Hindi daw nila alam kung saan nanggaling yung sinasabing 18 Marines o 18 ex-Marines. Kasi nung nagpa-press con sila, yun ang itinawag sa kanila. Kaya sir, nung tinanong ko yan kay Attorney Baligod mismo, ang sinabi, sana ang NBI or kung sino man nagbabasa. NBI nga National Bureau of Investigation, nag-iimbestiga nga. Di dapat nagre-research kayo. Wala naman silang sinabi na lahat yan 18 Marines. Nakalagay naman dun sa pinasa Kayo lang ang nag-a-assume. Sir, sana po mag-research. Yan po ang sabi ni Attorney Baligod. Di ba? Dapat ganun. Lumalabas po kasi apat, hindi. Tapos ang isa man lumalabas, hindi naman lahat sila ay naglingkod kay Saldico as close-in bodyguard. Yung 8 po, identify na namin kung sino talaga yung kanilang pinaglilingkuran na driver at bodyguard. So there are already inconsistencies po. Sana umattend po sila. Yung tanong nyo ilan. In-expect po namin na umattend sila. Kasi inisyon po namin sila ng subpoena under the deputization of the Office of the Ombudsman. Okay, teka muna, dyan muna tayo. Hindi naman daw lahat nagtatrabaho kay Saldico. Yung iba lang. Mamaya, sasagutin po natin yan with proof. Okay? Na ano tong ibinibintang na itong si Attorney Matibag ba ito, itong director ng NBI,
nandiyan na isa pa 'no, ah, yung ang nagiging issue dito, ako'y nagtataka lang na gusto kong tabigin. Bakit tayo napunta sa usapin nitong mga Marines? 'Di ba nakakapagtaka? Sir, dapat ang iniimbestigahan niyo yung maleta. Saan napunta yung pera? Nagamit ba ng tama yung pera? 'Di ba? Wala kaming pakialam do'n sa Marines kung sila ay santo o kung sila ang pinakamasamang tao sa balat ng lupa. Ang tanong, ang dapat na sinasagot niyo, totoo bang nakapag-deliver sila ng maleta? Regardless kung sila ang pinakamabait sa mundo o sila ang pinakamasama sa mundo. Yun dapat ang pinag-uusapan natin, sir. Huwag natin baba ang antas ng imbestigasyon. Kasi po, hindi mawawala sa isipan ng taong bayan, baka tatawagin kayo. Sa katunayan, yan na nga ang tawag sa inyo. National Butas Investigation. Kasi nambubutas lang kayo. Di ba? Masisisi ba natin yung taong bayan kung ganyan ang itawag sa inyo? Oh. Eh, ang nagiging issue nyo na yung Marines, hindi yung maleta. And the Office of the Ombudsman has the contempt power. So, Sir, yung 10, yung confirm na naging tauhan ni Zalco. hindi ko pa rin po sigurado kung yung 10 lahat kay Saldico. Ang sigurado po ako ngayon, yung 8, hindi kay Saldico naglingkod. So, yung 8. Mamaya, i-discuss natin yan. 8 daw, hindi naglingkod kay Saldico. Although they are, inamin ni Atty. Balicod, 103 assigned na bodyguard kay Saldico. Meron pong retired general na nag-recruit sa kanila eh. Identified na rin po namin. Okay, napunta tayo dito kung sino nag-recruit. Wala namang issue kung identified nyo o hindi. Bakit nagiging issue kung sino yung nag-recruit sa kanila? Medyo lihis na tayo sa issue, sir. Yung retired general na nag-recruit doon sa 103 na yan. So yung 103, ni-recruit ng retired general na to. At meron po kasi mga storyang lumalabas na they're supposed to be employed for the period of 2 years, pero naputol nga dahil nawala na nga si Saldico. So these bodyguards, including yung mga retired Marines, hindi na po nakakuha ng sahod nila at nawala ng trabaho. So yun nga po yung ini-explain ko na isang angulo that these people, wala silang livelihood, walang kabuhayan. So parang baka mamaya vitiated yung consent nila sa paggawa ng mga salaysay dahil kailangan nila ng kabayaran or baka mamaya meron ding sigurong sinisiguraduhin natin na walang panunuhol, walang pananakot. Sir, bakit naman napunta tayo sa kahirapan nitong mga ano. Sinabi naman ni Atty. Baligod doon sa interview sa amin, hindi na po bago yung sinasabi nyo na hindi na sila pinasahod ni Saldico simula na nga nung umalis, di ba? Baka naman sir mag-iyakan pa tayo dito. Hindi ko alam kung ano ang gusto nyong patunguhan, kung maalaala mo kaya or kung ano man. Kasi pati yung pamumuhay nitong 18 ex-Marines, pinakikialaman ninyo. 'Di ba? Sabi ko nga, ang pakialaman ninyo yung maleta. Saan napunta yung pera? Kung tama ba ang pinuntahan ng pera at meron bang proyektong nagawa yung pera. 'Di ba? Huwag tayo diyan. Kasi yung pinupunto nyo baka sinuhulan, kulang sa pera, na pressure, or kung ano man, kumapit sa patalim. Ganyan po kasi yung parang pinapalabas ninyo. Sir, eto may sasabihin ako sa inyo. Siguro kung hindi nyo to alam, siguro matry nyo mag-research. No? Pero, etong sasabihin ko, alam to ng maraming vloggers. At itong sasabihin ko sa inyo, alam kong totoo. No? Aaminin man nila o hindi, wala na akong pakialam. Pero ito, kalat po ito sa vloggers. Kung gusto mo ng suhol, kung gusto mo ng malaking kita, kung gusto mo ng pera, huwag ka sa Duterte. Wala kang mapapala sa Duterte. Walang bigayan sa Duterte. Alam to sa Duterte camp, alam to sa Pulahan, alam to sa Dilawan.
Kaya nga maraming mga ibang Duterte naglipatan kay Tambaluslos. Dating mga tahimik naman, pati nga yung hindi political vlogger natap nila yung mainstream na mga vloggers na wala silang gawin kung hindi mag-away-away kung saan-saan, ipakita yung yaman. Namputa kay Tambaluslos. Bakit walang pera sa Duterte? Kung gusto mo magpalagay, doon ka pupunta. Saan? Doon sa may trolls. Sila yung nag-aalaga ng trolls. At yan ay pinatunayan ni Atty. Baligod. Meron silang building na kung saan naghahatid din ng pera doon sa mga trolls. Sa katunayan, may media pa nga. Sir, siguro hindi lingid sa inyo. Huwag na nating banggitin. Pero alam nyo naman kung saan kumikiling ang mainstream media, lalo na yung mga kilala. Diba? Kasi ando doon nga Wala silang mapapala sa Duterte. That is public knowledge. Aminin man ninyo o hindi, yan po ang katotohanan. Doon sa pagbibigay nila ng kanilang testimonya, ng kanilang affidavit. Sir, ano yung magiging susunod na proseso natin kung walang sisipot sa kanila bukas? Well, we will coordinate with the Office of the Ombudsman because we are deputized. So we will probably recommend na baka kailangan ma-exercise yung contempt power or probably we will determine magpadala ulit kami ng panibagong subpoena. Ang problema nga, hindi na natin alam kung saan na nagpunta. Although the address given is the address of the Office of Atty. Baligod. Yeah, well, i-discuss muna natin. Una, pinagpasapasahan nyo Di ba? Nagpasa sila sa ombudsman tapos ang nag-iimbestiga ngayon NBI. Nagreklamo, pinasa yung affidavit sa ombudsman para imbestigahan etong mga diniliberan nila, binigyan nila ng maleta para mabawasan ang korupsyon. Anong ginawa ng ombudsman? Pinasa sa NBI. Pinagpapasapasahan sila. Tapos ang iniimbestigahan, imbis yung nakatanggap ng maleta, imbis na iniimbestigahan yung maleta, ang iniimbestigahan yung nagreklamo sa ombudsman. Ang iniimbestigahan, itong 18 Marines. Kaya nga babalikan ko, kayo ba ay National Bureau of Investigation? Yan ang tawag ng tao sa inyo ngayon, National Butas Investigation Yan po ang nadidinig natin. Lumalabas, binubutasan lang itong mga 18 Marines. Okay, tatawagin ko na lang po silang 18 Marines kasi kung sasabihin ko pang 16 Marines tapos 2 na sundalo or kung ano man ang title nila, ang haba-haba. O sige, para masaya ka, sir. Ayaw mong tawaging 18 Marines. Happy ka na. 18K na lang itawag natin. Happy ka na, sir. Nagtatanong lang po tayo. Happy ka na, sir. Dito, sige, 18K na lang. Para, pati kasi yung pangalan Napunta tayo sa usaping pangalan. Ano ba yung title nila? Ano bang itatawag nila sa kanila? 'Di ba? Ganun kalalim ang investigasyong nagaganap. No? Pati nga kung sino nag-recruit dito sa mga tao, yung 103 issue na sa kanila. Hindi ko maintindihan bakit issue yun. Di ba? Parang lihis na masyado sa korupsyon. Yun po yung Kasama po sa subpoena si Atty. Baligod. Kasama po. Kasi siya po yung nagsalita Pero ilan po sa kanila lahat binigyan nyo? Lahat-lahat? Bali yung 18, tapos parang 25 po. Pero meron pa po kaming mga inisyuhan ng subpoena for Friday. Ang tanong, ang dami kang inisyuhan. 25, meron pang Thursday, meron pang Friday, meron pang kung ano-ano yan. Ang dami nyo inimbitahan. Inimbestigahan nyo ba si Bongbong Marcos? Inimbestigahan nyo ba si Tambaluslos? Yan yung itinuturo ng affidavit. Sa dami nyong gustong imbestigahan, yung kabilang panig, ni isa man lang na meron kayong gustong imbestigahan. Doon sa nabigyan ng maleta, sir, meron kayong gustong imbestigahan. Nagtatanong lang po tayo. Hindi tayo nagdidikta. Pero siguro, sir, karapatan naman nating magtanong. Meron kayong gustong
Baka mamaya ako pa imbestigahan nyo. Baka mamaya ako pa ipatawag ninyo. Wala akong natatanggap na kahit anong klaseng maleta, kahit envelope. Hindi ako kontraktor. Pero sana sir, patas lang. Kung gusto nyo imbestigahan yan, imbestigahan nyo rin yung kabilang panig. Diba? Ipakita naman natin sa taong bayan, tayo nagsisilbi. Kasi sir, parang nilagay kayo dyan, lumalabas na pang TV kayo eh. Biglang tinanggal yung isa, pinalit kayo, tapos kayo ngayon maingay sa TV. Anong iisipin ng taong bayan? Di ba? Si 26. former Defense Service, kasama po siya sa pinsan. Kasama po. Nakipag-ugnay na po sa inyo. Wala pa po, no official. So malalaman po natin bukas. Opo. So wala pa talaga nagpaparamdam, sir, na parang Meron na nga si Attorney Pascual tsaka yung isa na nag-confirm na sa kanya naka-assign yung 8. Kaya po alam na namin na yung 8 Parang lagi nilang pinagmamalaki, inuulit. Alam na nila yung 8 na hindi nagsilbi kay Saldico. Parang tagumpay. Parang achievement. Ang galing ng kanilang pagkaka-research. Please pardon me for that kasi nasa process kami ng investigation. We will eventually ilalabas din namin kasi baka there are security reasons that we have to provide doon sa tao rin eh. Pero ilan po yung total, sir? Yung 25 po. Plus another one on Friday. Another one. sir, possible na ipa-contempt, bibiling yung NBI sa ombudsman, tama ba? Sa ombudsman po, or we can also go to court because under the rules of court, meron pagka may subpoena power ka, we can go to court to request for a contempt for those person who did not submit to the subpoena. Tingnan mo, ganito ha. Makikita nyo po dito, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Tingnan nyo ang NBI, gustong imbestigahan yung 18 Marines. Gagawin nila ang lahat ng paraan. To the point na ipakukulong, iko-contempt. To the point na lalapit pa sa korte para matawag yung presensya nitong 18K. In contrast, tingnan nyo ang Blue Ribbon. Doon sa Blue Ribbon, sinasabi, imbestigahan. Ayaw ipatawag. Alam mo kung bakit unfair? Nagreklamo sila sa ombudsman, silang iniimbestigahan. Tapos sinasabing ipatawag sa Blue Ribbon, ayaw ipatawag. Dahil sa Blue Ribbon, kaharap ang taong bayan eh. Madidinig ng taong bayan kung anong sasabihin. Sa NBI, sila lang mag-uusap. Naiintindihan nyo? Yung manner ng pagtatanong. Tapos, syempre, pagka hindi maganda yung tanong at hindi nagkaintindihan, iba yung side ng 18 Marines, iba yung side ni Attorney Baligod, tapos ibang side ng NBI, tapos yung NBI pupunta sa mainstream media. Pagdating sa mainstream media, ang bida yung NBI. Tapos itong 18 Marines hindi man lang ma-interview. Or itong 18 Marines, pag in-interview, ginigisa. In short, lamang pagdating sa media. So iba ang kwento. Samantalang pagka sa Blue Ribbon, ang investigasyon napapanood live. Hindi mo pwedeng pasinungalingan. Makikita ng taong bayan, nung ilalabas na ebidensya, makikita. Malalaman, teka muna. Ito pala dapat, pabor pala dapat dito. Talagang may kasalanan si ganito. In short, transparent. Walang itinatago, patas. Lalabas. Marami pong ma-expose. Sir, sana isuggest nyo na rin sa Senate. 'Di ba? Maraming ma-expose dyan kung sino yung talagang nagtatakip sa mga magnanakaw. Ako hindi makaya ng sikmura ko. Kahit ikaw ay walang natanggap na maleta or envelope, tapos pagtatakpan mo, etong mga magnanakaw, tapos magtatago ka doon sa salitang trabaho kasi namin yan. Parang sa akin ay kaduwagan yun. Para sa akin ay nagtatago ka. Nagtatago yung mga ganitong klaseng tao.
Di ba? Harap-harapan, blue ribbon. Doon natin pag-usapan. Nang kita ng buong bayan. Buong Pilipinas. Buong Pilipino. Kahit sa ibang bansa, magkikita sino nagsasabi ng totoo. Hindi yung ganyan, kayo-kayo lang nakakarinig. Unless, gusto nyo yung mga tanungan, gusto nyo yung mga investigasyon nyo, live. Wala din problema. Magkaalaman tayo. Kung hindi sinesecure si Zaldico, sino po yung sinesecure ng iba? Marami po eh. Yun po yung inaalam namin. Pero kumpirmado po yung isa, may 8 naka-assign sa kanya. Again, pinipilit yung isa, may 8 naka-assign sa kanya. Kayo nang humusga, bakit? Sir, to clarify, confirm na pupunta yung naka-assign na yun, yung personality na yun. Na-interview na po namin itong Biyernes, nag-voluntary, upon receiving the subpoena nung Thursday, nag-voluntary na po na pumunta. Kasi sinabi, yun po yung tama. Kung meron kang subpoena at hindi ka naman natatakot, wala kang tinatago sa batas, mas maigi po na pumunta ka ng kusa. Yun. So, pinatawag, etong sinasabi nila, nagpunta na daw. So, yun daw ang dapat. Kung wala ka namang itinatago, dapat nagpunta. 'Di ba? Hindi nga ganun, sir. Kasi, hindi na namin alam kung ano pinag-usapan ninyo. Hindi naman sa pinagbibintangan namin kayo na nambubutas kayo o kampi kayo sa mga magnanakaw. Pero iba pa rin yung nakikita. Nagpunta, sino nakarinig? Tanong mo nga dyan sa media kung may nakarinig. Ganyan-ganyan yung nangyari sa ICI di ba? Ano yung nangyari sa ICI? Inimbestigahan si Tambaluslos, executive session. Sila-sila lang nakadinig. Inimbestigahan si Sandro, executive session. Sila-sila lang din nakarinig. Sabi ipatawag sa Blue Ribbon, sa Senado, nang marinig ng buong taong bayan. Pambihira kayo. Diyan dapat imbestigahan, ayaw nyo. Dito, na kayo-kayo lang na hindi nyo dapat imbestigahan dahil ombudsman nga sila nagreklamo, nagagawa ng paraan. Yan nga po yung sinasabi natin. Although karapatan nyo yan, pero ang punto natin, pag gusto, may paraan, pag ayaw, ang daming dahilan. Nakikita nyo na, sir, kung bakit hindi pabor. Yan ang din na sinasabi ng taong bayan. Walang transparency dyan. Pag sa Senado yan, di pati yung pinatawag mo, pati yung sinasabi mo, may taong 8. Nadidinig ng taong bayan, magkakaalaman. Ang tanong, sir, ibabalik ko sa inyo yung sinabi ninyo. Although hindi mo sakop ang Senado, pero yan po ang naiisip ng taong bayan. Kung wala namang tinatago, bakit hindi ipabuksan sa Senado? Bakit hindi imbestigahan sa Blue Ribbon? Alam ko hindi mo masasagot yan, sir. Pero alam ko alam nyo kung bakit. 'Di ba? O kayo, sa mga taong manunood, alam nyo kung bakit? Kasi we have the professional agents to investigate them. Meron din po kaming technologies to test yung truthfulness ng sinasabi nila. If they be willing to submit themselves to a polygraph test, meron po kaming naka-ready din dyan sa forensics namin. So madali po kasi ang sa akin lang, Ang polygraph test, ang problema dyan, hindi tinatanggap sa korte. At yung polygraph test, of course, sino magsasabi niyan, kayo-kayo din lang. Ang gusto ng taong bayan, transparency. Ang isa pang problema, eto. Ikaw, nagsasalita sa media. Yan ang conclusion mo. Paano yung 18 Marines? Diba? Unlike sa Senado, sa Blue Ribbon, makakasagot sila. pakiusap ko lang nga po sa tao, sana wag husgahan na magkaroon na kaagad ng sites because ang commitment po ng NBI, we will do it very professional and very transparent. Kung may mga bagay po kaming hindi namin mabanggit pa sa inyo because we are very careful na kailangan proteksyonan din namin po yung mga involved na tao po. Sir, eto masasabi ko. Hindi natin masisisi yung taong bayan kung bakit naghuhusga. Kung bakit nagtitake ng side. Kasi, ang iniimbestigahan nyo ngayon, hindi yung nabigyan ng maleta. Hindi kung saan napunta yung pera.
kung nagamit ba ng tama yung pera. Ang iniimbestigahan ninyo, yung nagsasabi sila nag-deliver ng pera. Ngayon, kung gusto nyong imbestigahan yung 18K, okay lang. Pero sana imbestigahan din nyo yung kabilang panig. Para makita ng taong bayan, fair din kayo. Tama po ba o tamang-tama? Kasi kung puro 18K ang iimbestigahan natin, yung sa kabilang side, yung side nila defensor, nila attorney Baligod, tapos sasabihin nyo, wag mag-take na sides. Magagalit ang taong bayan sa sinasabi mong ganyan. Paano sila hindi magti-take ng sides? Masisisi ba natin sila, sir? Director, kailangan po ba yung 18 Marines ang pumunta isa-isa or pwede silang i-represent ni Atty. Baligod? Ano po, mas maganda sila po. Kailangan po na sila yung sinupina. Bakit po? Sabi ko nga, kailangan i-test natin yung statement nila. Napakahirap nga po nito kasi yung isang pinagsamang sinumpang salaysay, 18 yung nagsasalaysay. So, dapat po siguro isa-isa. Kasi hindi naman pwedeng yung recollection ng isa, yun din yung recollection mo. Pag sinabi pong affidavit, sinumpang salaysay, that is your personal recollection of what you did. Kung ano yung nalalaman mo sa nangyayari. So dapat po, ikaw yung magsabi mismo, ano bang participation mo? Ako nagbitbit nito. Kasi binabasa natin yung salaysay, parang nangyayari tuloy, parang may mga hearsay na lumalabas. Ano po? So para hindi maging hearsay yun, it should be a personal account mo. Ano yung naalala mo, anong ginawa mo? Ako ho nagbuhat nito. Ako ho yung nag-drive nito na ganito. Okay, itong issue nila dito. Ang gusto nila, yung 18 Marines, imbestigahan isa-isa at mag-submit ng isa-isang affidavit. Okay? Una, tanong ko sa inyo, sir. Ako'y hindi naman abogado. Kaya nga ako nagtatanong, baka mayroong mga manonood sa atin na abogado. Lagay nyo sa comment section kung tama ba itong sinasabi ni sir. Kasi parang, ngayon lang ba nangyari na sa isang kaso, kung sama-sama naman sila, na isang affidavit lang ang ipapasa? Kailangan ba isa-isa? Is this the first time na mangyayari yan? Yung sinasabi ba ni Sir inaayon sa batas? Yun ang issue doon. Pangalawa, medyo kasi mahirap yan kasi alam naman natin ang nangyayari ngayon. So mag-iisa-isa sila. Tapos, yung iba dyan, gagapangin. Tapos, isa-isa na affidavit. So, kunwari si Marine A, halimbawa lang, wag naman sana, napatay. Tapos kung ano-anong sasabihin patungkol sa kanya. Tapos babaligtarin yung affidavit. Diba? Or malagyan. Diba? Kasi isa-isa na nga lang. Ang tanong, realistic ba yung sinasabi ko? Oo. Bakit realistic? Sinabi mismo ni Defensor, kausap namin, ginagapang na nga sila. May threat sa kanila. Pangalawa, nag-aalok na. Name your price. Yun na po ang alok. So maganda sama-sama. Sa akin lang baka bubutasan eh. Hindi naman sa pagbibintang, pero normal naman siguro yung ganitong klaseng opinion. Lalo na sa nangyayari ngayon. Diba? Dahil ang dami ng ebidensya ang lumalabas na mastermind yung magpinsan. Pero sinong nakukulong yung mga inosente? Sinong iniimbestigahan yung mga inosente? So, Yung nabanggit niyo po sir na nag-confirm na napupunta po bukas, kasama po yun sa 103 po. wala pong nagko-confirm pa sa amin na pupunta. Ang sinasabi ko po, meron nang pumunta nung Biyernes. Baka po mamiskot na naman tayo rito. Nung Biyernes, na siya yung nagsabi na yung 8 sa kanya naka-assign. Basta ano po, para tayo nitong Pipinoy henyo ha. Yung reason na lang
Yung reason po niya, because with subpoena yung person po, inupina po namin siya because based on our initial investigations, lumalabas po yung pangalan niya. Director, confirm po ba na 14 Marines at 4 driver lang po? Doon sa 18 po, lumalabas 4 na hindi Marines. Yung 14 is yet to validate. Meron pong mga binigay silang pangalan doon sa affidavit na nasa active service pa ng PNP. At yun po, chinecheck pa rin po namin. Mahaba po, marami po talagang proseso. Kaya napakaganda po, sinabi naman po nung ating mga lumalabas na 18 at pati po yung mga kasama nila na handa silang humarap sa anumang investigasyon. At eto na po. At malinaw naman po, dinala ni Atty. Baligod sa Nagtataka kami bakit hindi sa Blue Ribbon. Bakit gusto sa NBI? Wala akong nakikitang dahilan. Kung hindi, tago kasi yung tanungan. Yun lang po yun. Diba? But sa Blue Ribbon ay magkakaalaman. Ito po yung sagot. Kasi ang problema, papakita ko sa inyo, sila lang yung, pag in-interview ka ng media, pipick upin na ng taong bayan yan. Tapos lalabas, ay, ang bait-bait ni Bongbong Marcos. Tunay nga siyang hindi nagnakaw. Ang bait-bait ni Tambaluslos, hindi nga siya magnanakaw. Ay, ang salute sa inyo, NBI. Kayo ang tunay na nag-iimbestiga ng maayos. Diba? Paano yung kabila hindi nakasagot? Kaya nga lagi natin binabanggit sa Blue Ribbon imbestigahan sa Senado para live. Yung sa inyo, kwento nyo yan eh. Natural, bida kayo dyan. Pero ito naman yung sagot, pakita ko sa inyo. Basahin po natin itong sagot ni Atty. Levito Baligod dito sa pagpapa-interview o pagpapa-propaganda. Hindi ko alam kung ito ba yung interview o propaganda ng NBI. No, kayo na lang humusga, ayokong humusga, no. So sinagot niya mismo yung pinag-usapan nating interview. Oh. Anong sabi ni Levito Baligod? Dito muna tayo sa ano. Sabi niya, chismis. Diba? Anong nangyari sa NBI? Kayo ba chismis vlogger na? 'Di ba? Kayo ba para na kayong wala na tayong pinagkalayo kung kay FLM. 'Di ba? Para kayong si Boy Abunda na niyan. Para na kayong si Lolit Solis. 'Di ba? Napunta ka sa chismis. Hindi ako nagsabi diyan. Si Atty. Baligod, oh. Sabi niya kasi, NBI Director Matibag, sinabing tukoy na nila ang retired general na miyembro ng PMA Class 19 na nag-recruit sa 103 para sumama sa pagbibigay. Anong sabi? Di ba nabanggit niya yan? Yung nag-recruit dito sa 103 na bodyguard ni Saldico, tukoy na nila. Anong sagot? Chismis. Di ba? Kasi nauwi tayo sa chismisan. Hindi tayo nauwi sa investigasyon. Hindi naman naimbestigahan yung maleta. Hindi naman naimbestigahan sinong nakinabang sa pera. Hindi naman naimbestigahan yung proyektong napuntahan ng pera. Nauwi tayo sa chismisan. Pambihira. Para tayo napunta sa artista vlogger eh. O, pangalawa, ito sinasabi naman ni Atty. Baligod. Oh. Sinagot niya rin yung sinabi. Ano sagot ni Atty. Baligod? Mas marangal ang 18K kasa sa iyo. Ako I don't know if you will agree with me. Pero agree ako. Mas marangal yung 18K. Bakit? Matapang nilang hinarap ang katotohanan ng buhay. Hindi sila pumanig sa posisyon, sa pera, or sa magnanakaw. Huwag mong siraan sila base sa palpak mong intel. Basahin mo muna ang affidavit. Isa sa kanila, 9 years na kay Saldico. Meron din 7 years, may 5 years, at may 3 years. Yan po yung sinasabi natin. Nasa affidavit naman. Bakit sir ayaw ninyong basahin? Kaya nga nabanggit natin, kasi binanggit din sa amin ni Atty. Baligod yan. Parang hindi nagbabasa kasi.
Tapos papa-interview. Oh. So, papalabasing masama. That is unfair. So, kaya sang-ayon ako, mas marangal ang 18 kaysa sa'yo. Bureau of Investigation, tapos palpak ang intel mo. Nakakahiya. Nasisira po ang NBI. Next po. Ito po, 1 taon na pong nasa The Hague si PRRD. At nakakalungkot man, yung matanda ay ginawa ng lahat para sa bayan natin, tapos trinaydor pa siya nitong si Bongbong Marcos. Bagamat ganun man, ito kumakalat Ito yung mga sabi-sabi. Kaya nga, tanong ko sa inyo, nadinig nyo na rin ba ito? Dahil nakarating sa akin, hindi po natin alam kung ito ay totoo, pero malaki ang tsansa, di umano, na makalaya na si PRRD. Sana tama yung nakarating na balita sa atin, at kung nakarating man sa inyo, magpatuloy tayong umasa at huwag tayong mawawala ng pag-asa sa pangyayaring ito. 1 taon na mula nang maganap ito sa loob ng isang eroplano sa NAIA. A warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na galing noon sa Hong Kong. Inaresto dahil sa kinakaharap na kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap ang isang dating Pangulo ng Pilipinas sa ICC Pre-Trial Chamber noong March 14, 2025. Ang Rodrigo Roa Duterte. 1 taon matapos maaresto si Duterte, nagsama-sama ang mga taga-suporta niya sa isang misa sa Davao City at ipinagdasal ang ligtas na pagpapauwi sa dating Pangulo. It is unthinkable that a government, no matter the political differences with the administration, would send a citizen to a foreign jurisdiction to be detained and tried for crimes against humanity. Ako, eto sakto yung sinabi ni BP Sara. Alam nyo, hindi namin nasasabi to dahil kami maka-Duterte. Kung just in case may mangyari dito, mangyari ito kay Bongbong Marcos, itaga nyo sa bato. Tandaan nyo tong sasabihin ko rito. Hindi rin ako papayag. Sasabihin ko mali din yun. Bakit nyo diyan iimbestigahan? Dito nangyari. Filipino citizen. Dapat Pilipino ang mag-iimbestiga. Filipino court ang may jurisdiction. Yun po ang issue dito. Hindi issue dito kung Duterte yan o Bongbong Marcos. Kaya baka sasabihin nyo, bias ako. Hindi po ako bias. Kahit kanino po. Yan lang naman ang hinihingi Kung may kailangan panagutan si PRRD, panagutan ni PRRD dito. Hindi doon. May punto po talaga. Sakto yung sinasabi ni BP Sara. Kaya po yung nangyari na yan ay lehitimong kidnapping yan. At ako, nagre-request ako sa iyo, BP Sara. Panagutin mo ang mga taong involved dito. Kasi hindi po pwede na hindi matuturuan ng leksyon yan dahil magpapaulit-ulit po yan. Tuwing kalaban sa politika, ipadadala sa ibang bansa. Hindi na po iiral ang due process sa Pilipinas. Yan po ay nagmimistulang martial law. Hindi mo na pahaharapin sa korte. I-airport to airport mo lang. Parang nangyari kay Ninoy Aquino. Meron talagang trend itong Marcos patungkol sa airport. Si Ninoy Aquino pinatay sa airport. So from ibang bansa, dinala si Ninoy Aquino
sa kabilang buhay. Ganyan din ang ginawa kay PRRD. Galing sa ibang bansa, tapos dinala diretso sa dahig from the Philippines. Para hindi ito maulit, BP Sara, request ng taong bayan. It's not because of your father, it's because we deserve it. Soberanya ng Pilipinas, panagutin mo lahat ng involved dito. Hindi lang yung mismong nagdala, kung hindi sino ang kasangkot dito. Na walang basehan at walang maayos na witnesses. Ayon kay Vice President Sara Duterte, hindi sila titigil sa paghiling sa ICC ng pansamantalang paglaya ng kanyang ama. Every time merong opportunity na mag-apply ng interim release, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay gagawin yon. Inalala rin ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang pag-aresto sa ama. Para nila sa kanila, ito ang araw kung kailan kinuha si Duterte sa kanyang mga anak at apo at kung kailan ipinahiya umano ang dating Pangulo sa buong mundo. Ang iba pang taga-suporta ng dating Pangulo sa Korte Suprema sa Maynila nagtungo. Sigaw nila, desisyonan na ang habeas corpus petition ng mga anak ni Duterte na humihiling na utusan ng gobyerno na pauwiin ang kanilang ama. Hindi naman namin kinikilala yung ICC. Kami lahat, lalo na ako. Pilipinas to, dapat hindi nga dinala doon si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Inalala rin ni Senator Ako ito lang sa akin. Dapat talaga, kumilos na ang Supreme Court dito. So dinala na po ito, 1 taon na. And pagkakaalam ko ito, this is not the first time na kinalampag ang Supreme Court. Kaya nga umuugong yung usapin na malapit nang makauwi si PRRD. Dahil naniniwala ako, bagamat minsan nakakasama ng loob na parang tila ang bagal kumilos ng Supreme Court. Pero pagpatuloy nakakalampagin ng Supreme Court. Ang Supreme Court po, ang sa tingin ko, ay nananatiling hindi biased. They will decide base sa batas. At very confident ako, very confident ang taong bayan, kaya nga umuugong etong malapit na makauwi si PRRD, pag batas ang pag-uusapan at hindi politika, makakauwi si PRRD. I-produce yung habeas corpus, i-produce si PRRD dito sa Pilipinas, hingin po ito ng Supreme Court. Ngayon, kung papayag si Bongbong Marcos or hindi, saka na natin pag-usapan yun. Ang importante, dapat desisyonan ito ng Supreme Court. Alam naman natin dahil may issue si Bongbong Marcos na hindi sumusunod sa korte. Remember, apakalaki ng utang niya sa estate tax. Final and executory po yun. Dinesisyonan na ng Supreme Court. Bilyon po iyon. Bakit ko alam? Dinidiscuss ko po yun nung campaign period. Hindi po yun desisyon ng mga Duterte. Desisyon po ng korte yun. Hindi bayad na estate tax. Ngayon, hindi na pa nag-uusapan. Muli po, kinakalampag ang Supreme Court. Mag-decide na kayo ng naaayon sa makatao at higit sa lahat sa batas. Walang pinapanigan. Hindi po namin hihilingin. Kung gusto ninyong panigan ang mga Aquino, okay lang, so be it. Ang sa atin lang, walang kulay, sundin ang batas. Sigurado, mapapauwi si PRRD. Bongo ang pag-aresto kay Duterte sa isang privileged speech sa Senado. Si Go ay isa sa mga inaakusahan sa ICC na co-perpetrator umano ni Duterte. We must ensure that what happened to former President Duterte should never happen again to anyone, no Filipino, regardless of position, influence, or political affiliation. Sakto. Tama yung sinasabi ni Bongo. Yan yung sinasabi natin. Na dapat panagutin ni BP Sara pag upo niya. Dahil kung hindi, magpapaulit-ulit yan.
Once and for all. Itigil na natin na namimigay ng kababayan nating kalaban sa politika sa ibang bansa. Tigilan na natin yung nananamantala dyan sa airport. Diyan na nagpupunta yung patayan sa airport eh. Diyan nagsisimula yung kidnapping sa airport. Should ever feel that the legal processes meant to protect our people can be set aside or disregarded. Nagdaos din ng misa at programa ang Huwag na itong mga ito. Tingnan nyo po ito. Tingnan nyo po itong post ni Greco Bellica. Shinare niya yung post ni Bongbong Marcos noong 2016. Sabi niya, salamat sa aking matalik na kaibigan na si Rody Duterte. Ito ang tunay na walang iwanan. Ikaw iniwan mo si PRRD. Ganyan po ka-traidor yung Bongbong Marcos. Kaya kayo na nasa side niya. Napakadelikado nung ginagawa ng Dilawan. Yung kain-suka sila. It's only a matter of time. Hindi po tanungan dito kung mangyayari o hindi. Ito ay mangyayari at mangyayari. Na ang Dilawan at Pula, pag nagkainan sila ng suka nila, sila mag-aaway din in the future. Bakit? Traidor yan si Bongbong Marcos. Sa kanya nanggaling matalik na kaibigan. Tanungin ko kayo, meron na ba kayong pinakidnap na matalik na kaibigan? Anong klase kang kaibigan? Anong klase kang matalik na kaibigan kung nagpapakidnap ka? Kaya ayoko yung mga ganito eh. Yung ay mahal ko yan, ay gusto ko yan, ay matalik na kaibigan ko yan. Puro feelings. Depende sa gamit. Pag tapos na yung gamit at balagit ka na at nasasapawan ka na, uso yan sa magkakaibigan. Pag nasasapawan, negatibo ang lumalabas. Eto lang, hindi lang negatibo. Illegal pa ang ginawa. Isa pa po ito na dahilan kaya ako'y naniniwala hindi na rin magtatagal makakalaya na rin si PRRD. Kasi alam mo, itong si PRRD, pinalibing yung tatay ni Bongbong Marcos sa libingan ng bayani. Ang tagal po niyan. Ilang presidente na po ang dumating, ang dumaan. Walang pumayag na ipalibing si Marcos Sr. sa libingan ng bayani. Pero si PRRD ginawa niya ng paraan. Tapos, gaganyanin ni Bongbong Marcos. Ako naniniwala sa hustisya ng langit. Na pag yung gumawa sa'yo ng mabuti, sinuklian mo ng pangit, grabe. Grabe ang sumpa at problemang kakaharapin mo. Mag-iingat po tayo ha. Ito ay paalala lang sa ating mga kaibigan, sa ating mga manonood, na pagka merong mga tumulong sa atin at ginawan tayo ng maganda, we make sure na susuklian natin ng kabutihan, hindi kasamaan. Dahil hindi napanig sa'yo ang langit, hindi napanig ang Diyos sa'yo. Pag yung gumawa sa atin ng kabutihan ay sinuklian natin ng kasamaan, it will only take a matter of time bago ka singilin ng kalokohan mo. Ingat po. Hayaan po si Bongbong Marcos. At hindi ko alam hanggang kailan siya tatagal sa power. Reckoning will come soon. Sisingilin siya. Lahat po tayo makakapanood niyan. Kung kailan sisingilin ng tadhana itong mga Marcos. I'm excited. Next po. Nako, eto naman tingnan natin. Etong bangayan ni Lacson at saka ni Marcoleta. Medyo nakakaasar na tong dalawa eh, no?
Ako, naiintindihan ko si Marcoleta, pero 'to si Lacson hindi ko na maintindihan. Talaga namang, na-expose ang totoong kulay nito si Lacson. Na-expose ang totoong, puso nito. May pagkagahaman sa pera at kapangyarihan. Siguro mas pogi ako sa kanya. Nakikita mo naman, di ba? Pabirong bumanat si Senate President Pro Tempore Ping Lacson nang matanong kung bakit tila lagi siyang sinisisi ng nakabangayan niyang si Senador Rodante Marcoleta. Matatanda ang nagkasagutan ang dalawang senador kahapon. Tingnan mo ang sagot niya, ha? Siguro mas pogi siya. Pambihira. Alam mo, Lacson, ang bakla-bakla ng sagot mo. May kabaklaan talaga. Di ba? Sir, ako nagtatanong lang, Sir Lacson. Ikaw ba mahilig sa pogi? Kasi hindi ko maintindihan. Bakit tayo nauwi sa usaping pogi? Ang punto rito, tumbukin nyo yung investigasyon. Una pa lang, yan naman ang pinupunto ni Marcoleta. Imbestigahan, ipatawag yung mga dapat ipatawag. Pala desisyon ka, ikaw lang may ayaw eh. Hindi lang naman ikaw ang hari. Hindi lang naman ikaw pwedeng magdesisyon sa Senado. Bagamat ikaw ang chairman, hindi lang naman ikaw ang dapat didesisyon sa Senado at sa Blue Ribbon. Napunta tayo sa pogi. Hiyang-hiya naman ako sa iyo, Lacson. Ay, matindi. Kailangan ko palang magpapogi. Labanan na pala ngayon ng pogi. Ay, naku! Papogian na. Punta kami sa papogian. Di ba? Sabi nga, the abundance of the heart, the mouth speaks. Alam natin ang laman ng loob, ng puso ni Lacson. Pogi. Yan po ang Blue Ribbon, Chairman. Isa sa mga ugat niyan ang pagpuna ni Marcoleta sa umunay mabagal na usad ng report ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa investigasyon sa flood control scandal. Giit ni Lacson, hindi naman tama na sisihin siya sa hindi pag-usad ng committee report. Samantalang ang ibinigay daw nilang kopya ng report sa opisina ni Senator Marcoleta, nakatenga pa rin hanggang ngayon. Sabihin niya, hindi raw pirmado yung ng chairman. Of course, how would I sign a PDF? Sinabihan naman sila na yung signature page, yung mismong physical copy or hard copy, nasa office ko. And we kept making kulit sa mga staff nila, nabasa na ba? Kung nabasa na, baka pwedeng pirmahan na. Tapos sasabihin niya, ang reason dahil wala akong pirma, di ba that's outright lying? Hindi po. Hindi po lying. Out of context ka. Di ba? Pinag-uusapan na yan bakit hindi raw pirmahan on yung committee report na yan. Sabi niya, dahil daw walang pirma si Lacson, sabi ni Lacson. Wala daw siyang pirma, yan daw ang sabi ni Marcoleta. Hindi po, hindi yan ang sinabi ni Marcoleta. Ang sinabi ni Marcoleta, tapusin muna natin. Bakit mo nga pipirmahan? Ang gulo-gulo nga nung report nyo. Bakit gusto nyo tapusin? Papatawag pa nga yun eh. Yan nga nire-request, patawag yung Marines. Yan po, maimbestigahan ng maayos yung ghost projects. Gusto mo papirmahan, hindi pa nga tapos, kaya ayaw pirmahan nila Marcoleta. Meron silang gustong patawag. Patawag yung Marines, patawag si Romualdez. Anong gusto mong gawin? Papogian. Pambihira naman. Tas gusto mong papirmahan. Ano, base sa papogi? Sir, ako nagtatanong lang. Parang nagpapapogi ka kay Romualdez. Parang gusto mo rin mabigyan ng maleta. Hindi ba? Sige, kayong humusga. Sabi niya, wala pa raw sa Senado si Marcoleta, ayaw na niya sa korupsyon. Kayo, tanungin ko, kayong mga manonood, lagay niyo sa comment section. Sa tingin ninyo, sino ang nagpapapogi kay Romualdez? Si Lacson o si Marcoleta?
Inihayag din ni Lacson na base sa research ng kanyang staff, tila ginagaya lang daw ni Marcoleta ang ilang pahayag ng Ministry of Foreign Affairs ng China pagdating sa issue ng West Philippine Sea. So what does that indicate or tell you? Di ba? So kung gano'n ang kanyang posisyon, pinaparot niya lang ba yung posisyon ng China regarding the West Philippine Sea? Unsettling, to say the least, because this is national security that we're talking about. Ayon pa Alam kay mo, Lacson, sinubukan niya pang Alam mo, Lacson, hindi usapin yan ng China. Ang usapin dito, ghost projects. Kung ano-ano pinapasok mo eh. Pwede ba pag-usapan nyo kung saan napupunta yung maleta? Saan napupunta yung korupsyon? Huwag mong ipasok yung China, huwag mong ipasok yung pogi. Focus muna tayo dito sa nakawan. magtimpi bago sagutin si Marcoleta. Yung last week privilege speech niya, I was at the lounge. I was listening and talagang pinigil ko yung sarili ko. Pero tumira pa rin siya ng Lunes. I was in my office monitoring. So right there and then, nag-decide ako. Sabi ko, enough is enough. Pinuyat niya ako nung gabi kasi nag-drop ako ng speech eh. Kasama yung staff ko. Umuwi nga kami alas 12 kaya mainit ang ulo ko eh. Ayon naman kay Marcoleta, hindi na raw dapat pagtuunan ng pansin ang kanilang away. Mas dapat daw ay masagot ang mga tanong sa flood control scandal. Huwag nating ilihis yung ano. Ang sinasabi ko, hitting me back. Walang issue yun. Ang ating linawin ay yung hinahanap ng taong bayan. Kung ang gagawin nila ay puro lang hit ng hit ng hit, okay lang sa akin. Pero wag natin kakalimutan ng taong bayan. O yan, maliwanag. Sige, kung gusto mo makipaglaban, Lacson, ng papugian, sige, Lacson, kung gusto mong banatan ng banatan si Marcoleta, basta sa dulo, pag-usapan nyo yung maleta. Okay ba? Sige, kayong mga dilawan, kayong mga trolls, kayong mga trolls ni Bongbong Marcos at ni Tambaluslos, sige, banatan nyo ng banatan si Marcoleta. Basta sa huli, pag-usapan natin yung maleta. Tinabla rin ni Marcoleta ang aligasyon ni Lacson na tila pumapabor siya sa China. Naniniwala ka sa kanya? Kayo. Ano sinabi ko tungkol sa China? Paano ko dinefend ng China? You tell me. When? When? Tell me. May sinabi ko pabor sa China? Alam nyo, yung China na yan, sinabi na rin ito ni BP Sara. Yan po ang usapin nila sa GC. Yan po ang kanilang game plan. Ipasok ang China. Pansin mo, yan ang litanya ng dilawan. Pro-China kayo, pro-China kayo, pro-China. Yan din ang lumalabas kay Lacson. Iisa sila. Iisa sila ng game plan. Kaya alam na alam mo eh. Hindi naman to usapin na about China. When? When? Ang tanong ngayon, ceasefire na ba ang dalawa? Naghahanap naman kayo ng gera eh. May gera ba? Depende. Sabi ko, you hit me, I'll hit you back. Kasi sobra na eh. Namimihasa na. Ibig sabihin. Wala naman basihan. Hindi, Lacson. Hindi importante yung hit me. When you hit me, I hit you back. Diba? Sumbongero ka nga sa ano, ayaw mong harapin eh. Ngayon ka lang humarap, nagsusumbong ka lang sa media. Ang usapin dito, imbestigahan na natin yung ghost projects. Imbestigahan mo ng tama. Hindi ka titirahin ni Marcoleta. Ipatawag mo yung dapat ipatawag. Even yung mga vloggers na talagang naghahanap ng katotohanan. Gustong matuntun sino magnanakaw sa ghost projects. Patawag mo. Hindi ka titirahin. Yun lang naman ang usapin dito eh. O next po. Nako, eto po. Nanganganib na po ang bansang Pilipinas. Eto na yung sinasabi ko eh. Naalala nyo, nung campaign period, anong sinabi? Tinanong si Bongbong Marcos kung papapasukin ng EDCA.
Kaya nga ito si Bongbong Marcos, walang yagballs. Yung mga pinagsasabi niya, hindi niya kayang panindigan. Sabi niya hindi pa papasukin ng ICC pero pinapasok. Inamin ito ni Boying. Hindi pa papasukin ng EDCA pero pinapasok. Eto na nagkahagera, madadamay pa tayo. O, nagdatingan na yung mga sundalo ng Amerika dito. Pag hindi nagustuhan ng Iran yan, na tayo ay pumapanig sa Amerika, para tayong fraternity. Bakit tayo panig ng panig doon sa hindi naman natin away? Bakit tayo papanig at sasama tayo sa away na hindi naman natin kayang ipagtanggol ang sarili natin? Bakit tayo makikipag-away na akala mo tutulungan ka ng Amerika? Pambihira. Ang laki na nangyari sa Pilipinas, may itinulong ba sila? Inabot na tayo ng sangkatutak na baha. Tumulong ba? Hindi. Anong sabi? Yang EDCA na yan, makakatulong yan. Pagka mayroong natural disaster. Tumulong ba? Hindi. Ilalagay lang tayo yan sa alanganin. Akala nyo ba yung mga politiko na yan na nagpapasok dyan sa EDCA? Akala nyo ba si Bongbong Marcos? Aalis yan ng bansa. Sila ligtas. Tayo patay. Eto na. Dumating sa Cagayan de Oro. Nilabas to ng Daily Tribune. Servicemen began arriving Tuesday at Lumbia Air Base here, one of the 9 Philippine military facilities designated under the Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA. Pwe! Pa-EDCA pa kayo. Military base lang yan, niloloko nyo kami. For joint training with Philippine troops. Anong joint training? Pwe! Focus on humanitarian assistance. Anong humanitarian assistance? May assistance bang ginawa yung EDCA sa atin? Sige nga, baka hindi ako nakakabasa ng news. Baka hindi ako nakaka-research. Humanitarian assistance and disaster response. Binaha sa Cebu, nandun ba sila? Ilang lugar sa atin binaha? Anong disaster response ang sinasabi nyo? Diba? Tapos malalagay tayo sa alanganin. Bongbong, sumpa ka ng Pilipinas. Pag binomba tayo ng Iran, nang wala naman tayong kinalaman, dahil lang pumanig ka sa Amerika, pinapasok mo tong mga to. Nilagay mo na naman sa bingid ng kamatayan ang Pilipinas. Hindi ko alam kung mapapatawad ka pa talaga ng mga Pilipino. Dapat nga, ang inaasikaso mo kung paano kukuhanin itong mga kababayan natin. Dapat you are here leading your secretaries. You are here nakasubaybay sa pagtaas ng presyo ng gasolina. You are here monitoring everything. You are here with us. Sama-samang hinaharap itong pagdudusa at problemang nangyayari sa buong mundo. Dahil tatamaan ang mahirap na bansa higit sa lahat, katulad ng Pilipinas. Pero imbis na nandito ka, tumakbo ka ng Amerika. Iniwan mo kami mga Pilipino dito, Nimal. Dapat nagtitipid. Diba? Anong ginawa mo? Alam mo naman, pag bumiyahe ka ng Amerika, gastos yan sa gasolina. Gastos yan sa langis. Dala-dala mo pa kung saan katutak na entourage mo. Sabi nga dapat ang kinakausap mo, yung mga secretaries, yung mga kababayan mo sa Pilipinas, nagpunta ka sa Amerika. Kung sino-sino kinakausap mo, sino-sino ang inatenan mo ron. Na ikaw lang naman presidente pumunta ron. Kung hindi ba namang inutil ka kaliwat kanan. Kaya hindi ko maintindihan yung mga taong walang prinsipyo. Harap-harapan ng ginagago ni Bongbong Marcos ang Pilipino. Wala ba kayong konsensya? Para kayo ay pumanig pa sa taong ito. Lantaran, kaliwat kanan na ang
ebidensya laban sa pagtanggap niya ng pera. Mali-malitang pera. Tapos hindi pa nagsisilbing maayos. Hindi, wag na tayo magpakalayo-layo. Pag-usapan natin. May infrastructure bang nagawa? Parang huminto ang bansa natin. 3 years pa lang yan. Ganyan na nangyayari. Ako, ewan ko. Maraming salamat po doon sa mga patuloy na sumusubaybay ng vlog na ito. Muli po ako hinihiling ko lang sa inyo. Sana po i-like nyo tong video na ito. Malaki po ang maitutulong ng pag-like ninyo sa vlog natin. Okay? At sana doon sa mga hindi pa po subscriber, mag-subscribe po kayo. Patuloy po kayong sumubaybay dito sa channel na Coach Oli News. Maraming salamat po. God bless everyone.